At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan. Pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog niya'y isang lalaki na walang kapintasan upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakikipagkasundo sa kanya. At susunugin ng saserdote ang kabuuan sa ibabaw ng dambana, isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina. Kukuha siya ng kaniyang dakot ng mainam na harina at ng langis at ng kamangyan, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng dambana buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa dambana ay papananatiling nagniningas doon. Ang apoy ay papananatiling nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatay. Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin. Kabanal-banalang bagay nga, at itutubos sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon. At siya'y patatawarin tungkol sa alinmang kaniyang nagawa. Ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng dambana buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa dambana ay papananatiling nagniningas doon. Ang apoy ay papananatiling nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatay. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. Kung ihahandog niya na pinakapasalamat, ay ihahandog niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura. Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kaniyang alay na dadalhin ng kaniyang
kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, Sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga at sa hay mga handog tungkol sa kapayapaan na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ng araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai. At nangyari sa ikawalong araw na tinawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga matanda sa Israel. At sinabi ni Moises, ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, at lilitaw sa inyo ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, lumapit ka sa dambana at ihandog mo ang iyong handog at itubos mo sa iyong sarili at sa bayan. Lumapit nga si Aaron sa dambana at inihandog ang alay ng bayan at itinubos sa kanila gaya ng iniutos ng Panginoon. At itinaas ni Aaron ang kaniyang mga kamay sa dakong bayan at binasbasan niya. At pumasok si Moises at si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan, at sila'y lumabas at binasbasa ng bayan. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal na kayo at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. At lumitaw ang kaluwalhatian ng Panginoon sa buong bayan, at may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon, at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba. At nang makita yaon ng buong bayan, ay nagsigawan at nangagpatirapan.
magpakabanal na kayo, at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Itong mga bagay na may buhay na inyong makakain, sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hatiang paa na bakat ngumunguya ay inyong makakain. Ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y inyong maging Diyos. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon, at sa lahat na may buhay na gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis. Kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid. Ganito papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal. May dalang isang guyang toro na handog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na handog na susunugin. Siya'y magsusuot ng kasuotang banal na lino. Ito ang mga bihisang banal. At kukuha siya mula sa dambana ng isang suuban na puno ng mga baga, at kukuha ng masarap na kamangyan na totoong dikdik, at ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon, upang ang mga usok ng kamangyan ay tumaki sa luklukan ng awa. Sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, ay magiging malinis kayo sa
Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang at pagkagagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pababayaan ninyo. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapwa. Kayo'y magpakabanal, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, Kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. ako ang Panginoon. Titindig kayo sa harap ng may uban, at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Ang taga-ibang bayan na nakikipamayan Na kasama ninyo ay iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili, sapagkat naging taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto. At ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo, na tubusin ang mga anak ni Israel dahil sa lahat nilang mga kasalanan na minsan sa isang taon. At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa. Ako ang Panginoon. kayo'y magpakabanal, Sapagkat ako'y banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga anak ni Israel ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong. Ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. 6 na araw na gagawa, datapuat sa 7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, isang Sabat sa Panginoon.
Pagka kayo'y nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo, at inyong nagapas na ang ani, ay magdadala kayo sa saserdote ng bigkis na pinakapangunang bunga ng inyong pagkapas, at aalugin niya ang bigkis sa harap ng Panginoon upang tanggapin sagana inyo. Sa ika-15 araw ng ika-7 buwan ay kapistahan ng mga balag na 7 araw, at kayo'y magpapakagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapopootan. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin, ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan, at ang lupain ay pakikinabangan, at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga, at magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at mahihiga kayo na walang katatakutan. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapopootan. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang huwag kayong maging mga alipin nila. At sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid, at lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob, at ang aking ding tipan kay Isaac. At gayon din ang aking tipan kay Abraham ay aking aalalahanin, at aking aalalahanin ang lupain. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol, at ang mga kautusang ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai, sa pamamagitan ni Moises. At lalakad ako sa gitna ninyo,
pagiging